Sa mga kaibigan sa showbiz media. Ito ang bisita natin na matalino. Nagulat ako na na-research ko sa biodata niya. Siya yata the only civil engineer na alam ko tumatakbo kahit ng mga senador walang civil engineer. Valedictorian pala sa elementary. Tapos matalino. Pwede bang gawing pelikula ang buhay ninyo? Sa sinong gusto niyong artista? Oo, kahit ano naman pwede naman po. Kasi yung buhay ko, minsan nga tinatanong ko sa Diyos, Lord, thank you so much. Sobrang grateful ako kasi kakaiba yung storya ko eh. From nothing, yung magulang ko galing mga probinsya, Bisaya, Ilocano, nakipagsapal lang sa Maynila, sa Sampaloc, walang pinamana sa akin, kundi edukasyon ko. Kaya nag-aaral ako, naging valedictorian tayo nung high school, nanalo sa Battle of the Brains, naging scholar sa UP Diliman, naging licensed civil engineer, naging CEO and president of different companies, pati nga international companies like Maserati, tayo yung owner and president in the Philippines. Ako rin po yung jowa ni Rian Ramos. Hindi mo sabihin, napakaraming blessings ng Panginoon. Minsan tinatanong ko, Lord, ano ba plano mo sa akin? Kung kailan ako tumanda, kung kailan ako naging successful, doon niya ako binigyan ng TV show. Hindi ko akalain magiging co-host ako ni Kuya Will. Hindi ko makakalain magkakaroon ako ng show sa GMA7 ng sarili kong show, which is Dear SB. Ang daming plano sa akin ng Panginoon. Minsan sabi ko, Lord, ano bang plano mo sa akin? Hindi ko naman pinangarap maging mayor. Tapos ngayon, dinala mo ko dito. Napakahirap na task. Napakahirap na laban. Pero sabi ko po, kung hindi ako lalaban, sino? Sila ulit. Kung hindi ngayon, kailan magkakaroon ng pagbabago sa Maynila? Kaya naisip ko, kaya siguro ako binigyan ng talino, kaya ako pinasenso, kaya ako niya binigyan ng mga negosyo, at kaya niya ako pinatulong sa mga tao. Inihandahan niya pala ako para dito sa pagka-mayor ng Maynila. Yes. Sa tingin ko po, ito yung pinakamahirap. Dahil hindi lang sa pera, sa katawan, pagod, wala na akong boses. Alam mo yung marathon ko, 6 hours yun eh, natakbo. Yung mga walk, ilang beses na ako nag-marathon, New York, London Marathon. Ito ho, 15 hours na lakaran sa house to house. Pagkatapos nun, sa house to house, meron pa ako host. Pagkatapos nun, may mga meetings pa ako. Marami na ako nagawa sa buhay ko. Pero iba ko itong laban na to. David and Goliath to. Mga pader ang pinapangga. Mga dragon. Kaya nga sabi nila, nung iba, Dragon Slayer daw to pag napatumba natin. Pero sabi ko, dadaanin ko to sa sipag. Marami na akong laban sa buhay ko. Lahat yan pinanalo ko. Bata pa lang ako sabi, hanggang dyan ka na lang sa Sampalo, hindi ka makakagraduate. Kaya lalo kong ginalingan hanggang maging valedictorian ako. Hindi ka aasenso. Hanggang dyan lang kayo, mahirap lang kayo. Lalo kong ginalingan. Nagnegosyo ko. Nung nagnegosyo ko, sabihin, wala naman yung negosyo nyo. Hanggang dyan lang kayo. Yun, naging international pa. Kahit umasenso na ako, dami pa rin bashers. Dami pa rin umihila pababa. Pero nilaban ko. Nagkaroon tayo ng mga international brands na nakuha natin dati yung Ferrari. Ngayon, Maserati. These are international luxury brands na hindi mo maiisip, mapupunta sa isang batang Sampaloc na taga Maynila. Galing lang sa wala. Anong sinasabi ko? Napakarami ko ng panglaban sa buhay ko. At lahat yan, pinanalo ko. Kaya itong laban ko sa Maynila, kung paano ko pinanalo yung mga laban ko dati, dinaan ko sa sipag, sa tiyaga, sa pagbigay ng lahat ng meron ako at pananampalataya sa Panginoon, ipapanalo ko po yung mga Manileño. Yes! Mabuhay si SB! Sumigaw mo, hindi ko rin-expect ko nga. Pero ito nakakatuwa, Mayor, nakakatuwa kasi we'd like to thank Wilson Lee Flores and his friends
talaga naman nagpa-press con po sila para kay SB, di ba? Dahil Yes. matindi ang paniniwala nila sa'yo. Oo. Kami sa kami. Oo, di ba? Ay, nagsira po. Pangalo. Ito po ang headline bukas. Bumaksak lahat ng red chairs. Yan. Natatawa. Medyo mumingiti lang po si Wilson. Iniisip niya, sino kaya magbabayad ng buwan? Sa-charge niya ba sa Chinese community? Pangalawa na yan, ha? Meron din pala kanila. Pero nakakatuwa nga, Mayor, kasi eto, sabi ko sa kanila, ang title talaga ng ano nito, Cookie ni Rian, Chika ni Sam. Pasensya na po, wala rin po pala si Rian. Kasi busy doon sa pinalit na show no, na We're in Manila. Yes, kasi Nag-shoot siya. meron tayong programa sa GMA, yung Dear SB. Ilang taon na ho yan na tumatakbo sa television. Ngayon nasa GMA 7 tuwing Sabado 11:30. Unfortunately, dahil meron tayong official campaign period, bawal na po maglabas yung programa ko kasi nandun nga ako, may host, tumutulong, baka mapolitika. Ngayon, ang pumalit sa akin ay si Rian Ramos para sa Dear SB. At ngayon, doon siya busy promoting the best places in Manila, not just places, but pati yung mga masasarap puntaan, masarap kainan. Nandun po siya nagsushoot. Pero pag may oras siya, kahit kagabi, kasama ko siya sa rally ko sa Tondo. Alam niyo po, sobrang pasalamat ko kay Rian kasi never yan nag-endorse ng kahit sino sa buhay niya. 15 years old pa lang po siya, nasa showbiz na siya. 18 years na yan. Every election, alam niya naman, kinukuha mga artista to endorse. President, senator, mayor, kahit anong posisyon, wala po siyang endorse. Dahil hindi siya nag-endorse, hindi siya naniniwala. Kaya sobrang pasalamat ako kagabi. Hindi naman niya sinabing vote for me. Ang sinabi niya lang kung paano niya ako kilala bilang tao. Kasi inisip ng iba, I might sound too good to be true eh. Lahat ng ginagawa ko, binibigay ko lahat sa mga mahihirap, kung ano man meron ako, yun ako masaya eh. At nakikita ni Rian yun. Kaya sinasabi ni Rian doon sa mga nagdududa, pare-pareho tayo dati, pero siya na ho'y nag-testimonial kagabi. Sabi niya, 4 years na kami. Kung meron ka nakakilala sa aking tao na araw-araw kong kasama siya na yun, siya yung nagkwento nung ano talaga yung nasa puso ko. I can have, or I can do anything I want. Sana, dahil sa meron ako right now. Pero ba't ko pinili yung sakit sa ulo? Ba't ko pinili sagipin yung Maynila? Bakit ko pinili yung tulungan yung mahihirap sa Maynila? Sabi ko, nahanap ko na po yung calling ko eh. We all have gifts. Lahat tayo may mga gifts ng Panginoon. Kayo magagaling kayo sa pagsusulat. Magagaling kayo sa press, sa ginagawa ninyo. Ako po, hinasa ng panahon. Binigyan ako ng experience sa pagnenegosyo, sa pag-aaral, sa pagtulong. Hindi ko alam para saan. Ngayon, alam ko na po. Alam ko yung calling ko. Alam ko na po yung purpose sa mundo ko. At yun, baguhin, tulungan, at sagipin yung mga kababayan ko sa Maynila. Bilang negosyante, anong magawa ninyo para kumanda ang Philippine movie industry? Kasi yung Metro Manila Film Festival, nag-umpisa daw sa Manila Film Festival. Baka may idea kayo paano pagandahin ng entertainment in Manila, tapos naging TV show host kayo, tapos ang magiging wife ninyo, artista na sikat. Anong gusto niyong isuggest sa Philippine movie industry? Naku, nakaka-excite yan. Kasi hindi lang naman ako businessman. I produce different movies already. I support the local movie industry. I support local hip-hop artists, music industry. And I'm a sales and marketing guy. Kung merong pwede para pasikatin ulit ang Maynila during the Manila Film Festival, ito na siguro yung panahon na yun.
I've attended different festivals abroad. I know what it takes. Kumbaga kahit pa paano may experience ako dyan. Tapos yung, ano ko pa po, si Rian, ang daming expertise na masasabi sa akin pagdating sa pagpuproduce, sa pag-market at pagpapalaki. Alam niyo po, I've produced big events already. Sobrang laking mga events. Kung nagawa ko yan sa mga company ko, nagdala ako ng mga international acts. Big names, Hollywood names, Korean superstar. Kaya natin gawin yan sa Maynila. Papalakihin natin, palalawigin natin para yung turismo rin sa Maynila talagang matulungan. So, yun lang po. Maraming salamat. SB, balak mo bang i-revive ang Manila Film Festival separately from the MMFF? Yes! Actually, ang dami ko na pong nakausap dyan. Gusto kong magkaroon ng mga ganyang international film festival. Kung merong Tokyo Film Festival, kung merong Thailand or Bangkok Film Fest, may Shanghai. Napuntahan ko pa pati Cannes Film Festival. At dami ko na akong napuntahan film festival, pati New York. Kasi ang mother ng lahat ng festival dito sa atin is the Manila Film Festival since 1966. Alam niyo po, sabi ko nga po, ang tinutulungan ko hindi lang naman yung kalusugan, kaalaman at kabuhayan ng mga Manileño. Pati po yung pag-market ng Maynila, trabaho ko rin yan. I'm a sales and marketing guy. Kung ano man yung experience ko sa sales and marketing, dadalhin ko po sa Maynila para mas makilala pa siya. Mas maging destinasyon siya ng iba't ibang mga lahi sa iba't ibang bansa. Manila po yung capital ng Pilipinas eh. Pero hindi po Maynila ang final destination ng mga turista pag pumunta rito. Pumupunta lang, nagiging ano lang siya eh, parang stopover eh. Dahil nandito yung flight, pagdating doon, lalabas na. Pupunta na ako ng Tagaytay, ng Cebu, ng Davao, ng Boracay, mga beaches. Gugustuhin ko pag pumunta ka sa Pilipinas, gusto ko ang maging destinasyon ang Maynila. Anong plano mo sa Metropolitan Theater at saka sa Intramuros? Naku, una-muna, dahil lagi ako nandun sa Intramuros, bahala ko nga dun tumire. As part of promoting Intramuros, lahat ng meetings ko, lahat ng events ko, kahit maliliit na press ko nung ganito, gawin natin sa Intramuros. It's part of promoting not just Intramuros, but the whole city. So, siyempre, pagagandahin ko yan. May mga papatupad tayo, mga magagandang mga markets dyan, mga tourist spot, mga iba't ibang tours na napopromote. Kasi nandun ako, may mga tours naman. May mga gandang restaurant. Minsan nakakalungkot lang, medyo yung ibang parts, medyo madumi, may mga obstruction, ang daming sasakyan na umiikot. Alam nyo, nakatulong din siguro yung pag-travel ko sa iba't ibang bansa. Pag may mga ganung lugar na mga heritage sites, kailangan din i-develop at hindi naman dinadaanan ng kung sino-sino mga sasakyan. Meron tayong allotment na araw na para lang yan sa mga turista o doon sa mga kahit local o international man, ma-enjoy, hindi yung nagpapapicture ka daan ng daan yung mga kung sino-sino. So magkakaroon pati yung safety, iniisip din yan eh. May mamamalimos, may ganito. Kailangan, it's a combination of everything. Cleanliness, mga patakaran, guidelines, renovation, katulad ng Metropolitan, napakaganda na huyan ngayon. Hindi man lang napopromote. Alam mo kung lahat ng events dyan gawin, napakaganda. Alam mo, pati mga Halloween, naisip ko na yan eh. May mga Pilipino pupunta ng Japan para mag-Halloween, Korea para mag-Halloween. Sa totoo lang, dapat yan sa Maynila eh. Dapat yan sa Intramuros, sa Metropolitan, at kung saan-saan pang lugar sa Maynila. Alam nyo, ang mga marketing guide, kahit yung nasunog na post office, pwedeng ganapan ng events eh. Kasi, magbubuka siyang ano eh, in team. Alam niyo pa, I'm not just a businessman, I'm a maximizer. Whatever, anong meron kang assets na mapapakinabangan,
sanay ako doon kung ano, work with what you have. Ang daming meron ng Maynila. Hindi mo dapat ibenta o pabayaan yan. Dapat yan ginagamit at dinidevelop. Yun po ang umuwi ko sa lahat ng mga heritage sites at magagandang lugar sa Maynila. Mayor, actually yung Metro